nakapaloob sa batas ay kapag misuse or tampering ng inyong mga license ay 10,000 ang multa imbis na 5,000 lang, no? Tapos makukulong ka pa. Alright, what's up mga master? Welcome back again sa ating channel, Master Jelon. So for today's video mga master ay pag-uusapan natin uli yung Anti-Crime or Motorcycle Crime Prevention Act or Doble Plaka Bill at Change of Ownership na issue, no? Tapos yung NCAP na bumalik na naman sa kamay nilaan. Idagdag natin, mabilisan topic lang mga master. Issue ng change of ownership mga master ay yun nga, napermahan na ni Bobong Marcos at ito ay Republic Act na nga, no? Pero sa ngayon ay hindi pa siya fully implemented, pero yun nga, may babala na or may initial IRR na within 20 days daw ay kailangan nang matransfer natin nga yung mga second hand na sasakyan na nabili. Pero yun, hindi pa siya fully implemented kasi nga hindi pa planchado yung IRR niya or yung rules and regulation. At ayun, nakiusap si JBRC to na i-extend pa nga ito dahil hindi pa nga planchado yung rules and regulation kasi maraming butas pa rin or marami pa rin kailangang planchahin kasi nga may mga issue na yung nakabili ay hindi na makita yung tunay na may-ari or yung nakapangalan sa dokumento na original na may-ari. At yung iba yun nga, hindi mahanap or patay na, ay paano yung mga ganong sitwasyon. Pero sa ngayon since pinaplantsa pa nga yun, ay mas maganda kung asikasuhin na natin yung reporting na nakabili. Kung ikaw ang nakabili ng second hand na sasakyan ay mag-report ka na second hand lang yung sasakyan mo sa LTO, no? I-report mo siya para makaiwas ka na sa seguridad na 5,000 multa. Kasi nga sa initial na memo or na batas ay within 20 days kailangang i-report ni buyer or i-change of ownership na. Pero since hindi pa nga planchado yung IRR ay siguro mapapayagan pa or papayag pa ang LTO na hindi muna ma-change sa pangalan yung dokumento nyo. Pero kung first owner ka naman or first owner yung nabilhan mo at kompleto na ang iyong requirements or wala ka namang problema tulad nga nung hindi na makita yung tunay na may-ari, na expired na yung mga ID, ay siguro ay pwede mo nang gawin yung proseso or ituloy, so yung NCAP na sinasabi yun nga, implemented na uli sa Maynila at marami tayong nakita sa Facebook page ng mga kamote na babalik na naman daw nila yung pagtatampering or pagtatakip sa mga plate number nila. Ay siguro hindi nila nakikita or nababasa pa na lalong lalala ang problema nila kung gagawin nila ito. Naiisip nila siguro yung mga dating ginagawa nila na nilalagyan ng face mask yung plate number or tinatakpan nila ng tape na tawag dito na electrical tape na kulay itim, no? Tapos ginagawa nilang ibang number or ibang lettering para hindi mabasa yung tunay na plate number. So kung gano'n ang gagawin ng mga ganong nag-iisip ng gano'n ay mas lalong lalala ang problema nila dahil ang nakapaloob sa batas ay kapag misuse or tampering ng inyong mga license ay 10,000 ang multa
imbis na 5,000 lang, no, tapos makukulong ka pa ng 6 months to 2 years. Yun, dun lalo ang problema mo. Kaya wag nyo nang balakin kasi ora mismo impounded ang inyong sasakyan, then abala, ikukulong ka talaga ng mga yan. Pero kung halimbawa MMDA ang nakahuli sa inyo, ay malamang ay titikitan kayo, then ano yan, may dadating sa inyo na warrant of arrest dahil nga sa violation na ganon. So ayan, mabilisang usapan lang, no, mabilisang usapan lang, at tayo ay nasa kasagsagan ng traffic dito sa Batangas. Let's go.